In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can we explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming impure was by eating certain animals. Mithiin ko rin po sa gabing ito na sa paghahayag ko sa debating ito ay patuloy na maluwalhati, mapapurihan, mabigyang karangalan at maitaas ang ating Panginoong Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Ngayon po ay ang scope of limitation na sa akin pong presentation ngayong gabi ay batay lamang po doon sa mga taong napaabutan na ng liwanag ukol sa ating papaksain ngayon. Ng araw ng Sabat o Sabado ay siya pa ring Sabat na dapat ipangilin sa panahong Kristiyano at hindi ang araw ng Linggo ayon sa Biblia at mga referensya. Sapagkat naniniwala po kami na mga Adventist na may mga taong nangingilin din po ng araw ng Linggo na kinalulugdan din ng ating Panginoong Diyos sa tinatanggap din ang kanila pong mga panalangin. Sapagkat ang Diyos ay hindi po nagtatangi ng mga tao, kaya siya po ay hatol ayon sa liwanag na nasa kanila. Kaya ang scope of limitation na aking binabanggit ay para lamang doon sa mga taong napaabutan na ng pabalita. Ano po? Meron po akong 7 contention na bibitawan ngayong gabi. At ang unang contention po sa aking tindig na ito ay ang muli kong pagsisipi sa aklat ng Marcos Kapitulo 2 na siyang aking gagawing pagpapatibay. Sabi dito sa Kapitulo 2, talatang 27, at sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Naniniwala kami mga kaibigan, mga kapatid, na sadyang mahalaga ang araw ng Sabat para sa ating lahat sapagkat ito po ay ginawa ng ating Panginoon para sa lahat ng tao. At ang Sabat pong ito ay walang iba kundi ito po yung araw ng Sabado na siyang day of worship para po sa lahat po yan ng tao. Ano ho mga kapatid? Kaya sa pagkakataong ito ng paggamit ko ng 2.27 ng Marcos ay tina-challenge natin ang ating pong negatibo na patunayan naman ng kapatid na Alvin na Sabado o itong day of worship na tinutukoy ko ay hindi para sa lahat ng tao. Hindi para sa lahat ng o para sa human beings. Ano po? Kasi kapag hindi niya po ito natutulan, ay maliwanag po na hindi niya nagiba ang akin pong unang talata na itinindig. Okay? At isa rin kung bakit ko ito ibinabangon sapagkat naniniwala kami na ang kautusang ito ay hindi po magbabago. Ano ho? Tandaan po natin mga kapatid, ang kautosang ito sa isang araw ng Sabat ay hindi po babaguhin ng ating Panginoong Diyos. Ikalawang contention na akin pong gagamitin ay ang Hebreo 4.9 bilang pagpapatunay na umiiral pa ito hanggang sa panahong Kristiyano. Na ganito po ang sinasabi sa atin. There remaineth therefore a rest to the people of God. Yung pong people of God, yan po ay Christian. Ano po? Na siya naman ang magdadala ng pabalita para maabot ng lahat ng tao yung pong patungkol sa araw ng Sabat. Kaya dito po sa Hebreo 4.9, malinaw nating nakikita na ito'y nananatili, naiwan o natitira. At ang day at ang rest po na para sa kanyang bayan, ito po walang iba kundi ang 7th day rest, mga kapatid. Yung Sabado. Ito po yung day of rest or sa ibang term pa nga ay time of rest and worship.
ibang termino pang ginagamit dyan ay special rest. Na siyang tumutukoy sa araw po ng Sabado. Kaya pangalawang pagcha-challenge natin, tutulan ito ng ating pong kaibigan na hindi ito seventh day rest, hindi rin to day of rest or time of rest and worship o special rest o di kaya Sabado. No? Sapagkat mahalagang bagay ito na kapag hindi niya natutulan, ang ibig lamang sabihin nun na natili pong nakatayo ang aking pong itindig. Pangatlong contention na sa aking pagpapatunay ng pangili ng Sabat ay nagpapatuloy at hindi ang araw ng linggo ay ang pagpapakita ng 8 talata sa Biblia na tumukoy sa unang araw. Ano ho? Tandaan po natin mga kapatid, mayroon lamang 8 talata sa Biblia na tumutukoy sa unang araw ng sanglinggo. Sa bawat pagkakabanggit ng Biblia sa araw ng linggo, ay laging mayroong itong iba't ibang mga dahilan at hindi tumutukoy sa pangingili ng linggo. 4 dito, ang talata parehong tumutukoy sa pagbisita nila sa libingan. Ito'y walang iba kundi ang Marcos 28.1, ang Mateo 28.1, pangalawa, Marcos 16, 1 at 2, ikatlo, Lucas 24 talatang 1, ikaapat, 1:20 talatang 1. Ang dalawa naman dito ay tumutukoy sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Hesus. Ang Marcos 16:9 at ang Juan 20:19. At yung pong natitirang dalawa ay hindi rin po tumutukoy sa pangingilin ng linggo. Kaya itong 8 talatang ito mga kapatid, ni isa dito, wala rin tumutukoy sa pangingilin ng linggo. Wala po tayong mababasa ng letra por letra na ipinangilin ng mga Kristiyano ang araw ng linggo. Ano ho? Kaya sa puntong ito, itina-challenge muli natin ang ating pong kapatid na bumasa siya mula sa Biblia ng letra po letra na ipinangilin ng mga Kristiyano ang araw ng linggo. O, yan po yung ikatlo kong challenge na binibitawan. Ano? At abangan po natin yan mga kapatid. Kapag wala po siyang mabasa, ay ibig sabihin nun, hindi na naman niya na itumba yung ating pong itinayo at nanatili tayong matatag. Ano ho? Ayan. Kaya kung bakit tiniyahamon mga kapatid yung word for word, kasi ito yung dito nahihirati ang kapatid na Alvin, ano ho, dito po sa letra for letra tactical system. Kaya ito rin yung ating iniyahamon. Ano? Okay? So, babasa siya ng talata na ang mga Kristiyano nangilin ng linggo. Ikaapat na contention, mga kapatid, na aking pambibitawan kung bakit dapat pang ipangilin ang araw ng Sabat hanggang sa panahong Kristiyano, ay ito pong binabanggit sa atin sa Aklat ng Pasyon sa pahina 5. Ang wika po'y ganito, at sa Henesis na libro na lalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinutuot siniyasat ng Santa Iglesyang Dilag ang sa Henesis na sulat, aniya ay pawang tapat at Diyos ang napahayag. 6 na araw ay bago, nangyari itong mundo, 10 nang gawin ang tao, nagtahan sa 7 itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain, at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Maliwanag po dito sa kanilang pasyong Henesis na ang dapat ipangili ng tao ay yung pong araw ng Sabado ayon sa kanilang pasyon. At hindi ang araw ng linggo. Ano ho? So, sa pagkakatantong ito mga kapatid, ay itina-challenge uli natin ang ikaapat na inigate po ng ating pong negative side na hindi pinasusunod sa atin ang pangingili ng Sabado. Kasi dito, napakaliwanag mga kapatid. Ito ay opisyal na laging binabasa tuwing pong mahal na araw. Ano ho? So, ang sabi rito, dapat nating talimanit sundin ang Sabado'y ipangilin. So, maliwanag po yan dito mga kapatid. Ano? So, ikalimang contention na akin pong babasahin ay ang pagsisipi sa mga authorities ng Roman Catholic Church. Katulad halimbawa ng Catholic Mirror, Setyembre 1893, ang wika,
ang Iglesia Katolika sa loob ng mahigit na 1,000 taon bago magkaroon ng protestante sa pamamagitan ng kanyang banal na misyon ay binago ang araw mula sa Sabado tungo sa Linggo. So ang challenge natin dito mga kapatid, no, may karapatan ba ang Roman Catholic Church na gawin ang pagbabagong ito? Yan, hihintayin po natin ang kasagutang ito. Sapagkat maliwanag dito sa Catholic meron na binago ng Iglesia Katolika yung Sabado, yung kabanalan o binago ang araw mula sa Sabado, itinungo ito sa Linggo. Ano ho? Ngayon, ika-6 na kontensyon na akin pong babasahin ay ito pong nasa pagsasaalang din po ito sa mga authorities nila, iba pang mga latalain, dito sa Canon Caperata, The Catechism, Simply Explained, page 89. Isang pangungusap tungkol sa Domingo, sinabi ng Diyos, alalahanin mong araw ng Sabat upang ingatang banal. Ang Sabat ay Sabado, hindi Domingo. Yun. So, kaya magandang manigot ito sa atin ng ating pong negative. Ano? Isa pa, si Cardinal Gibbons, sa the father of dito sa the Church of ano ito? Sandali, nawala yung aking ano. Okay, sabi rito, mamaya ibibigay ko yung natakluban eh. Di bali, dito muna ako sa kabila. Sabi rito, maaari ninyong basahin ang Biblia mula sa Heneses hanggang sa Apokalipsis at wala kayong masusumpungang isamang talata na nagpapahintulot na pakabanali ng araw ng Linggo. Ang mga kasulatan ay nagpapahayag ng pangingili ng Sabado, ang araw na hindi natin itinuring banal o inuring banal. Yan, Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers. So yan po ang nakalagay. So maliwanag dito mga kapatid na ang linggo ay hindi po ipinatutupad at hindi inaaring banal ng banal na kasulatan mga kapatid. Kundi ang ipinatutupad po yung pangingilid ng araw ng Sabado. Ano o yung Sabat. Ano po. So ikapitong contentions na contention na akin pong gagamitin ay ito pong pagsasaalang-alang sa history. Sabi dito, sa History of the Christian Church, page 50, the first Christian church established at Jerusalem by apostolic authority became in its doctrine and practice a model for a greater part of those founded in the first century. All Christians agreed in celebrating the seventh day of the week in conformity to the Jewish converts. So, maliwanag na sinasabi sa atin na yung mga Christian ay sumasang-ayon sa pagse-celebrar o pagse-celebrate ng ikapitong araw. Yan. At dito pa sa isang aklat, The Whole Works of Jeremy Taylor, Volume 9, page 416, ni Herbert Edison, Volume 8, at saka page 416. So, ganito ang ating mababasa. Ang mga sinaunang Kristiyano ay ipinangilin din ang Sabat ng mga Hudyo. Kaya ang mga Kristiyano, sa mahabang panahong magkakasama, nag-iingat din ang kanilang mga kaugalian ukol sa araw ng Sabado na kung saan ang ibang mga bahagi nito ng kasulatan ay binasa at itinagpapatuloy hanggang sa panahon ng konseho sa Laodicea. Ayan. At maraming mga pagpapatotoo mga kapatid, pagkat maikli ng aking oras, siguro ay bubuhayin ko na lang yung aking pong mga hamon. So, dyan na po nagtatapos ang unang presentation ng ating affirmative, no? Para po sa inyong kaalaman, ang paksang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa araw ng Sabado o araw ng Linggo ba ang dapat ipangilin. Ang affirmative sa pagkakataong ito, Mr. Fernando Apazzo ng SDA.
was found as a beggar